Lubos kong pinaniniwala ang aking sarili na ang mga abogado hindi po nagsisinungaling. Pero mukhang nagbabago na po ang paniniwala na yan sapagkat maraming pagkakataon na may mga abogado na sinungaling. Si Attorney Ferdinand Topacio, isa po itong sinungaling na abogado no? Ayan naman ay aking opinyon at kung siya'y masasaktan sa sinasabi ko na yan, wala tayong magagawa. At dito po sa pag-uusapan po natin, mukhang meron na naman pong isang abogado na nagsisinungaling. Ito po ay si Attorney Paulo Panelo, ang anak po ng dating Presidential Chief Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Bakit po mga tol? Marami pong mga interviews na ibinahagi ito pong si Panelo sa publiko. No? Isa po dito yung kanyang naging interview kay Arnold Clavio at iba pa. Pero lagi niyang sinasabi na sinungaling daw po si Ramil Madriaga. Partikular yung mga akusasyon nito sa kanyang sworn affidavit. Wala daw po iyong katotohanan. In fact, sinasabi po nitong si Panelo na lahat ng mga sinabi nito pong si Madriaga ay pawang mga kasinungalingan lamang. Pero ang tanong, nagsisinungaling ba si Ramil Madriaga nung sabihin niya na kanyang kilala ito pong si prosecutor kilala? Pero bago natin puntahan ang mga post ni Pebbles Talaquera kung saan meron po siyang pinakitang ebidensya, malalaman niyo po yan mamaya, balikan muna natin ang ilan po sa mga interview nitong si Salvador o rather Paulo Panelo, ang anak ni Salvador Panelo. Ito na lamang, yung interview po sa kanya, nito pong hindi pala si Arnold Clavio. Sino ba to? Yung reporter na ito, nakalimutan ko bigla. Pakinggan natin mga tol. Ang kaugnay na reklamong perjury na isinampa ni Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga na Yon, si Ivan Mayrina, naalala ko na. nagpakilalang dating security aide ng BICE at inutusan daw na magatid ng pera sa ilang personalidad. Balikan natin ito mga tol. Legal counsel ng BICE na si Attorney Salvador Panelo o Paulo Panelo Jr. Attorney, magandang umaga. Thank you for joining us. Magandang umaga sa inyong lahat. Unahin ko lang yung tanong tungkol sa paghahain ng tugon ni VP Sara sa kanyang impeachment complaint. Sabi niya, abangan na lang natin today. Ano ba nga abangan natin today, Attorney? Hindi po tayo miyembro ng impeachment defense team, so Okay. wala po tayong official na masasabi tungkol dyan, pero inaasahan po natin na mag-file sila ng sagot ngayong araw. Alright, so yan ang abangan natin sa buong maghapon. Anyway, Attorney, ulitin ko lang, na banggit na ni VP Sara na wala siya naging kaugnayan dito kay Madriaga, but ganun pa rin po ba yung ating pinaninindigan niya that Madriaga was never associated with VP Sara in any capacity? Yan ha. Oo naman, bukod sa testimonya ng mga tao na merong personal knowledge doon sa mga binibintang ni Ramil Madriaga, kay VP Sara, meron din po tayong mga certification mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ng Davao City Mayor's Office, ang Presidential Security Group, ang Vice Presidential Security and Protection Group, pati na ang Department of Education, at ang Office of the Vice President. Yung mga certification na yan, pinapatunayan na kailanman ay hindi naging empleyado o konektado ang sino mang tao na may pangalang Ramil Madriaga sa mga opisina na yun. Kaya hindi po talaga pwedeng maging totoo yung mga paratang ni Madriaga laban kay VP So Sara. professionally, hindi o kahit personal, hindi rin niya kilala? Hindi rin po. Ang only ugnayan ni VP Sara kay Ramil Madriaga ay through si Attorney Ryan Kilala, na dating Associate Dean ng San Sebastian Law, kung saan siya nakilala ni VP Sara. At yung grupo na Isip Pilipinas na isang campaign support group na sumuporta sa kandidatura ni VP Sara noong 2022. Kaya lang, itong Isip Pilipinas na ito ay isa lang sa maraming campaign support group na sumuporta kay VP Sara. So hindi niya kilalang personal itong si Ramil Madriaga. Hindi totoo na inutusan ni VP Sara kay Ramil Madriaga na buuin itong grupong ito. And in fact, sa Isip Pilipinas, ang kilala lang ni VP Sara ay itong si Attorney Ryan Kilala. Attorney, ang sinasabi kasi ng abogado ni Madriaga,
iset natin yung record, ano? Kasi sa aking understanding nung una, ang dinedenay nitong si Paulo Panelo na magkakilala si Ramil Madriaga at saka si Kilala. Pero it appears now na ang sitwasyon, si Kilala, ang kilala ni kilala ni Sara Duterte. Natawa ako doon, ano? Ang kilala o known dito kay Sara Duterte. At si Kilala naman ang may kilala dito po kay Ramil Madriaga. Pero kung titingnan natin yung kabuuan po kasi ng sinasabi ni Panelo, may part pa rin siya na maaaring nagsisinungaling kung ang paniniwalaan naman natin yung mga sinasabi ni Pebbles Talakera. Kasi sinasabi po nitong si Pebbles o nitong si Panelo na puro kasinungalingan ang sinasabi ni Ramil Madriaga. Samantala, may mga ebidensya pong inilantad ngayon itong si Pebbles Talakera na ipapakita ko po sa inyo mamaya. Nilinaw ko lamang na ang sitwasyon ganito, uulitin ko lamang, base po sa interview na ito, I do not know kung meron pang ibang interview na napanood si Pebbles Talakera, pero dito sinasabi niya na ang magkakilala talaga ay si Sara Duterte at saka si Prosecutor Kilala. Pero tinatanggi niya na kakilala niya itong si Ramil Madriaga. At yun ngayon yung pinalalabas nitong si Paulo Panelo, na lahat ng mga sinasabi nitong si Ramil Madriaga ay pawang mga kasinungalingan. Ituloy lang muna natin ang pakikinig po dito sa 8 days ago interview kay Attorney Paulo Panelo. Naman daw nito kiniklaim na talagang government employee siya, so wala talagang records dahil ang trabaho daw niya more intelligence work at directly reporting daw siya sa BICE. Yun nga po ang katwiran niya ay walang saysay kasi kahit yung mga nagbabantay talaga kay VP Sara, ang sinasabi nila ay number one, hindi nila ito kilala itong si Ramil Madriaga. And number two, dahil sa criminal history ni Ramil Madriaga, ang sabi nila ay hindi nga man lang makakalapit itong si Ramil Madriaga dahil hindi siya qualified magbantay o magserbisyo sa somebody like si VP Sara dahil nga of his criminal record. Hindi yan papasa sa standards ng mga makakapagtrabaho para kay VP Sara. Attorney, ano ba ang posisyon ninyo sa kustudiya ni Madriaga? Nauna nyo nung sinabi na gusto nyo nga na matiyak ang kanyang kaligtasan, pero ngayon kinukwestiyon na tinawag ni VP Sara na para bang special treatment daw ang paglilipat sa kanyang kustudiya. Both things can be true, di ba? Para sa amin, gusto naming mag-testify si Madriaga kasi yung mga sinungaling sa bibig na uhuli yan. So, ayaw namin siyang pigil. Yan isang basehan po natin kung bakit masasabi natin na merong isang abogado na maaaring nagsisinungaling. Kasi sinasabi niyang nagsisinungaling. Sinungaling in particular itong si Ramil Madriaga. Tandaan po ninyo yung salita niya na yon. Sinungaling si Ramil Madriaga. Itong perjury complaint, hindi naman yan final para pigilan siya, kundi para panagutin siya. Ngayon, yung sinabi ni VP Sara na kritisismo lang lamang yon na para bang binibigyan niyo ng special treatment to. Pero that's out of our hands really. In fact, it's out even of the House of the Representatives. Ang may final say dyan is yung korte. Yun ang magde-decide kung papayagan siyang lumipat. Ang sinasabi ho ni Congressman Joel Chue, takot daw si VP Sara sa mga nalalaman ni Madriaga. Ano po reaksyon nyo dyan? Walang katotohanan yan. In fact, matagal na namin sinasabi mula pa lang mag-file ng perjury complaint laban kay Madriaga is gusto nga namin siya mag-testify para mapakita sa taong bayan kung gaano siya kasinungaling. So hindi kami natatakot. Gusto namin siyang lumantad kasi una-una siya lang ang makakaamin na gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara. Pangalawa, siya lang ang makakaturo kung sino ang mga handlers niya. At pangatlo, pagka tinindigan niya yung testimonya niya, lalo namin siyang mababasag sa cross-examination. Yan una, gawa-gawa lang yung testimonya. Siya lamang ang makakapagsabi kung sino yung mga handler niya at mababasag ni Panelo yung kanyang testimonya. Tandaan po natin yung mga yan, Dahil puro kasinungalingan niya ang sinasabi nitong si Maria. Okay, ngayon, dako na po tayo dito po sa
affidavit muna nitong si Ramil Madriaga. Kasi ito na po yung punot dulo ng lahat na ibinagay noong November 29, 2025 at meron po itong 5 pahina. Naglalaman po ito ng 30 paragraph, no? At sa 30 paragraphs po na ito, meron po ritong isang paragraph na binanggit ang pangalang Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala. No? Paano nabanggit? Sa paragraph 21, one day, ayon po kay Ramil Madriaga, I saw the same Vios being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, named Rhea, who was a classmate of BP Sara Duterte at San Sebastian College of Law. Classmate ni Sara Duterte ayon kay Ramil Madriaga, ito pong pinangalanan na Rhea, na asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala. Ngayon, ang sinasabi nila, hindi daw po magkakilala si Ramil Madriaga at saka si Sara Duterte. Pero kung pupuntahan po natin ang Facebook page ni Pebbles Talakera na ngayon ay 6NA na kasi pang-anim na po ito Kadalasan yung mga Facebook pages ni Pebbles ay napapabagsak ng mga kanyang kritiko. No? Balikan po natin ang mga post po dito. Mamaya na yan. Yan yung pinaka-ebidensya No? Mamaya na yan. Ito. Sabi ni Pebbles Talakera, basa, ang galing naman. Ganito yung gusto kong paliwanag sa isang issue. Maiintindihan mo yung eksena ng akusasyon kung gaano ito kaimportante at ang pagsagot ng akusado. Basahin nyo dito pa lamang alam mo na kung sino ang totoo at sinungaling. Mukhang panulat po ito ng Juan Sandugo page. Basahin natin. Nagkalat na kwento, camp ni Sara wasak sa sariling palusot. Sa anumang legal na usapin, lalo na kung may kinalaman sa pondo at organisasyon, ang pinakaimportanteng sukatan ay konsistensya ng pahayag, integridad at lakas ng ebidensya. Hindi sapat ang simpleng pagtanggi, lalo na kung ang mismong mga dokumento at testimonya mula sa sariling kampo ay nagkakasalungatan. Sa kaso ni Sara Duterte, lumilitaw ang isang seryosong problema. Ang depensa ay hindi lang mahina, ito ay internally inconsistent. Ang opisyal na posisyon, hindi ko kilala si Madriaga. Sa kanyang depensa, malinaw ang deklarasyon. Hindi niya kilala si Madriaga. Itinuro niya si Attorney Ryan Kilala bilang true founder ng ISIP Pilipinas. Ito ang pundasyon ng kanyang depensa. Distansya, disassociation, deniability. Ang lumabas na kontradiksyon, dito nagiging kritikal ang pagsusuri sa iba pang affidavit at testimonya. Pag-amin ni Kilala, may ugnayan kay Madriaga. Sa affidavit ni Attorney Kilala, inamin niyang kilala niya si Madriaga. Ibig sabihin, hindi isolated ang mga tao sa loob ng organisasyon. May direct line of interaction, may operational awareness. Testimonya ni Madriaga, may delivery ng pera. Ayon kay Madriaga, siya mismo ang nag-deliver ng pera kay Kilala. Ito ay mahalaga dahil hindi ito abstract na koneksyon. Ito ay actual na transaksyon, may physical at financial interaction. Ang money trail, bakit ito mahalaga? Sa mga ganitong kaso, ang daloy ng pera or money trail ang isa sa pinakamatibay na ebidensya. Kapag may nagbigay ng pera, tumanggap ng pera, may ugnayan ng dalawang partido. Hindi na ito simpleng hindi ko kilala. Nagiging tanong na ito ng sino ang may kontrol, sino ang may kaalaman, sino ang may pananagutan. Logical analysis, saan bumabagsak ang depensa? Pagsamahin natin ang facts, itinanggi ni Sara na kilala niya si Madriaga. Inamin ni Kilala na kilala niya si Madriaga. May delivery ng pera mula kay Madriaga papunta kay Kilala. Ngayon, ilagay sa konteksto
ng isang organisasyon, ang isang founder ay hindi hiwalay sa operational actors. Ang may hawak ng organisasyon ay inaasahang may awareness sa key transactions. Ang daloy ng pera ay hindi nangyayari sa vacuum. Ang claim na hindi kilala ay nagiging mahirap paniwalaan, kulang sa logical consistency, hindi tugma sa ebidensyang lumalabas. Dalawang posibilidad. Kung ipagpipilitan ng depensa, ay may dalawang logical na senaryo. Option A, walang kaalaman or incompetence. Hindi alam ni Inday Sara ang galaw sa loob ng sariling organisasyon, meaning boba talaga siya. Problema, hindi ito katanggap-tanggap sa isang high-level public official. Option B, may kaalaman pero itinatanggi or deliberate denial. May awareness ngunit piniling i-disassociate. Problema, ito ay posibleng pagtatakip o misinterpretation. Bakit mahalaga ang consistency ng depensa? Sinumpa ang salaysay, ginagamit sa legal na proseso, dapat base sa buong katotohanan. Kapag ito ay may contradiction, hindi tugma sa ibang affidavit, may inconsistency sa testimonya, nawawala ang credibility nito bilang ebidensya. Ang malaking implikasyon, hindi lang ito tungkol sa isang pangalan o isang tao. Ito ay tungkol sa integridad ng depensa, transparency sa paggamit ng pondo, pananagutan ng mga opisyal. Kapag pinapayagan ang ganitong klase ng depensa, nagiging template ito ng pag-iwas sa accountability. Nagkakaroon ng president na sapat na ang denial kahit may conflicting evidence. Malalim ang issue na ito, kaya dapat nating intindihin kung ano ang akusasyon ni Ramil Madriaga kay Inday Sara. Narito ang ilang detalye ng mga seryosong akusasyon ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara Duterte base sa kanyang notarized affidavit. Issue sa pera at kampanya, pogo at drug funding. Inakusahan ni Madriaga si Sara na ang kanyang 2022 Vice Presidential Campaign ay pinondohan di umano ng mga drug syndicates at pogo operators. Bagman Deliveries. Nagpakilala si Madriaga bilang dating aide at bagman na nag-deliver ng dambuhalang halaga ng pera gamit ang mga duffel bags. 30 to 35 million pesos halaga kada duffel bag na dinala umano sa iba't ibang lokasyon. 80 million pesos iniwan umano sa loob ng isang white Toyota Vios sa SM Mega Mall. 1 bilyong piso dinala umano gamit ang isang Super Grandia patungong Muntinlupa. Mali po ito mga tol. I-correct natin ito. This 1 billion pesos is instructed upon by Rodrigo Duterte dito kay Ramil Madriaga, not Sara Duterte. I-correct lang natin yun, ha? Tuloy ko po ang binabasa natin. Comedy bar, drop off. May claim din siya na nag-iwan siya ng bag ng pera sa isang comedy bar sa Quezon City. Sina Chica at Nolasco, pinangalanan ni Madriaga sina Colonel Raymond La Chica at Colonel Dennis Nolasco bilang mga opisyal na kasabwat sa pag-handle ng mga confidential funds. Alleged secret meetings. Jail visit. Ayon sa kampo ni Madriaga, binisita siya ni Sara ng 2 beses ng palihim at sa gabi sa Camp Bagong Diwa noong November 2025 para pigilan siyang kumanta. Sa harap ng magkakasalungat na affidavit at malinaw na money trail, ang simpleng pagtanggi ay hindi depensa. Ito ay tanong na mas lalong nangangailangan ng sagot mula kay Inday Sara. Okay? Ngayon, balik pa po tayo sa mga post nito pong si Pebbles Talaquera. Ito na, yung mga pagbanat niya sa kanyang crush na si Paulo Panelo. Hindi kasi parang hunks itong si Panelo medyo gwapito alam mo naman si Madam Pebbles, di ba? Malapit ang puso nito sa mga pogi. Peace, baka magalit sa atin. Sabi niya rito sorry na baby boy, pero promise, buti hindi ka mukhang jongkay. Galingan mo kasi minus point yan pag hindi mo na ipanalo. Patapos na kami, panimula ka pa lang. Mahirap talaga mag-counter. Ito po yung kanyang screenshot na shinare. Yung affidavit ni Attorney Ryan Kilala, ang pinapatunayan nun is hindi talaga magkakilalang personal si VP Sara at si Ramil Madriaga. Ayan Tapos ito pa.
ituloy lang po natin. Oh. May resibo ako na galing sa OBP yung invitation. Wala namang nakalagay na kayo po yung pinaka-contact sa amin ni Prosecutor Kilala as replacement. Galing sa OBP yung invite. And kanina ko lang tiningnan, may oras at date sa baba. May patakip-takip pa ng email at si Prosecutor Kilala. O ayan, video. O ayan na. Ayan, opo, galing yung email sa OBP. O, tingnan natin, ano ba tong email na to? Yan. O, yan May mga screenshot na to mga tol eh. No, naipost na rin ito ni Pebbles sa Lakera eh. Ayan. 'Di ba? Oh, ang petsa tiningnan niya March 24, 2026, 8:17 AM. Yan, ito yung invitation noon. Kasama yung guidelines sa mga guest. Okay, tuloy tayo dito sa pagbatak natin ng mga post pataas dito kay sa post ni Pebbles Talakera. Ito pa. Sabi niya, babasagin ko yung salaysay ni Kilala kay Baby Boy Panelo. Nag-comment ako sa post ni Baby Boy. Ilalabas natin ang katotohanan. Hindi ko naman nilalahat. It's their job na ipagtanggol nila ang mga kliyente nila. Pero marami talagang sinungaling na lawyer. Ayan ito. Attorney Panelo is with Panelo Law Office. Huli pero di kulong. Pruweba na hindi kilala ni BP Sara si Madriaga. Ayan Tingnan natin yung mga nakalagay dito. Sino ang nagsasabi ng totoo? Close daw siya sa pamilya Duterte? Ayan. Close daw siya sa pamilya Duterte? Kilala, isa pang patunay na hindi kilala ni BP Sara si Madriaga ay hindi siya imbitado sa inauguration ni BP Sara. Anyway, may video dito eh. Ewan ko kung ano po yung pinag-usapan. Pero i-play po natin. Ito. Po kalakas ang ebidensya ng... Yan. Attorney, gaano po kalakas ang ebidensya ng isang katulad yan? Si Madriaga, isa ng may tuturing na kriminal. At katulad din yan, nila Espinosa, nila De Lima. So gaano po kalakas at kahina yung mga ebidensya nila na ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte? Umpisahan natin sa credibility. Dali lang. Sabi ni Gringo Ginanas, Tapuan, kung ganyan kagaling maglabas ng sariling opinion si Pebbles Talakera at kung may ebidensya siya na hawak, bakit hindi niya ito ilapit sa impeachment as witness dyan sa Kongreso? Di ko po magets yung tanong po ninyo, pero kung ang sinasabi po ninyo, kung gusto niyang ilapit na witness, sino po ba? Si Ramil Madriaga o si Pebbles Talakera? Unang-una, ganito po yan. Kung si Ramil Madriaga po ang witness, hindi na po kailangang ilapit ni Pebbles Talakera dahil siya po ay witness na sa impeachment laban po kay Sara Duterte. Kung si Pebbles Talakera naman po ang gusto niyong maging witness laban po kay Sara Duterte, hindi po pwede. Dahil lahat po ng sinasabi ni Pebbles Talakera ay hearsay. Hindi po ito personal na kaalaman ni Pebbles Talakera. Yan po ay mga ipinaalam po sa kanya sa pamamagitan ng kanyang Charlie's Angel. Ano? Di ba? Hindi po kasi pwede ang hearsay sa anumang mga legal proceedings. Hindi po yung katanggap-tanggap bilang ebidensya. Pero salamat at may Pebbles Talakera tayo na merong Charlie's Angel at nalalaman po natin sa Court of Public Opinion ito pong mga sitwasyon na ito. Na mamaya, ipe-play ko po sa inyo yung interview sa isang grupo na sila daw po ay nagbabalak magtayo ng Court of Public Opinion kaugnay po ng kinakaharap nitong si Sara Duterte. And I agree doon. Bakit? Wala kasi tayong aasahan sa impeachment court mga tol. Ang daming mga senador na DDS. Kaya kahit malamang sa malamang malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte, hindi boboto yon sa pag-convict kay Sara Duterte. Pero dito, sa Court of Public Opinion na ito, iko-convict natin si Sara Duterte kung malakas po ang ebidensya. Balikan po natin, ito pong video. Diba? Ito, sa isang banda, meron kang kidnapper for ransom, leader ng kidnapping for ransom group, top 5 most wanted in the Philippines for kidnapping bago siya na-aresto. Tapos pangalawang pagkakulong niya na ito. Versus yung ikalawang Pangulo ng Pilipinas na walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng krimen, maliban sa din sa gawa-gawa na lang na binabato sa kanya ngayon. Ang sumusuporta sa testimony niya
pitong tao na hindi rin matatawaran ng integridad. So una dyan si Major General Jose Ariel Niembra, dating PSG commander. Pangalawa si Brigadier General Randolph Cabangbang, dati ding PSG commander. Pangatlo dyan ay si VSP Sinungaling to si Attorney Paulo Panelo. Nakananteting na yan. Nag-personal necessity kasi ako mga tol, kaya hindi kaagad ako nakapag-react eh. Bakit ko sinasabing sinungaling itong si Paulo Panelo? Eh alam naman natin na si Sara nanuntok ng sheriff. Sasabihin niya wala daw na-commit na krimen? Eto, ipaalala ko lamang sa inyo Violence erupted during a demolition operation. City Mayor Sara Duterte repeatedly punched the sheriff of the Davao Regional Trial Court, Abe Andres, during the demolition. Duterte had asked for a 2-hour extension of the deadline to demolish shanties, but demolition teams pushed through with their operation. This then led to a scuffle between the residents and demolition teams, prompting a fuming Mayor Duterte to attack the sheriff. Kontrolado man unta ma'am, yan na may order ang sheriff na i-contain. Sa proteksyon na lang namo. Ayan. Isa kang sinungaling, Attorney Paulo Panelo. Naturingang abogado ka, sasabihin mo walang krimen na nagawa itong si Sara Duterte. Bakit ko sinasabi na sinungaling si Attorney Paulo Panelo? Eh maliwanag po na krimen ito. Dapat bilang abogado alam mo kung ano ang provided under the Revised Penal Code Article 262 to 266. Di ba? Ano ang sinasabi doon? It pertains to those felony pertaining nga sa physical injuries. What is a felony? A crime or omission committed under the Revised Penal Code. Attorney Panelo, hindi ako abogado. Pero alam ko kung ano yung mga pinag-uusapan po natin dito. Uulitin ko mga tol, hindi ako abogado. Pero malinaw na krimen ang ginawa po dito ni Sara Duterte ng pagsasapakin niya. Ito pong sheriff na wala pong kalaban-laban. This is physical injuries. Hindi lang po nagsampa ng kaso yung tao. Pero tandaan natin, merong nangyaring krimen. In fact, subject nga po ito ng disbarment laban kay Sara Duterte. Tapos sasabihin mo, dito sa interview, walang krimen na nagawa si Sara Duterte, walang bahid ng korupsyon. Anak ng teteng na yun. Wala daw bahid ng korupsyon si Sara Duterte. Malalaman natin niya kung walang bahid ng korupsyon. Sagutin niya yung impeachment case laban sa kanya. Simple lang naman, sabi, hindi may paliwanag ang kanyang yaman. Nasa mga bangko niya daw po ito. Di mag-wave sila para magkaalaman. Kung walang yung itinatagong yaman si Sara Duterte, walang bahid ng korupsyon, titingnan natin ang mga bangko, pero wala na sa posisyon kayo para tumanggi pa dyan. Attorney Panelo, bagamat hindi ikaw ang impeachment lawyer nitong si Sara Duterte, wala na kayong magagawa dahil once na isupwena ng Committee on Justice ang mga bank records, sasagot ang mga institusyon na yan at sasabihin nila kung ano ang katotohanan sa mga alegasyon nito pong si dating Senador Antonio Trillanes. EG Commander Colonel Raymond Lachica, yung dating OVP spokesperson at dating acting PCGG chairman, si Attorney Reynold Monsayak, si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na dating Department of Education Security Officer, at si Miss Ana Grabe, no? Napakababaw ng arguments nitong abogado na ito. Destroying the credibility of Ramil Madriaga and ipagyabang ang integridad di umano ng kanyang mga pinapangalanang tao. Ganyan ba? Hindi mo maipapanalo, Attorney Panelo. Sabi ko sa iyo, ako hindi abogado. Pero naniniwala akong hindi mo maipapanalo ang kasong hawak mo kung ganyan lamang ang mga argumento mo laban kay Ramil Madriaga. Pero punta na po tayo dito sa ebidensya. Ito na. No? Sabi po dito ni Pebbles Talaquera, naalala ko tuloy nung high school ako na nakatoga kami.
Pero di ko na-experience yung sa college kasi nag-Japan na ako. Pares tayo, no? Hindi ako nakatoga nung college ko eh. Ang dami kasing mga reason. Unang-una, mahirap. Wala kaming pera, no? Kaya nga instead na umattend ako sa graduation, hindi, meron akong graduation toga pero wala akong graduation photo, no? Kasi walang pambayad. Anyway, balik po tayo dito. 2 years BS Tourism ako sa PUP, sabi ni Pebbles. 6 months short course sa PWU. Philippine Women's University siguro ito. Alam nyo anong course? Computer Programming. Kaya alam ko pa yung mga old languages na ginagamit noong 1987, yung Fortran, COBOL, nakalimutan ko na yung iba. Basta naaalala ko, pag gumagawa kami ng program, yung binary tapos 01 plus 001 ay ewan ko. Sabay tawa siya. Buti pa si Kilala at Caramil Madriaga, graduate sila ng college sa San Sebastian College at na-experience nila yung nakatoga. Kainggit, no? Siguro super close sila kasi matagal na silang magkaibigan. Yes, magkaibigan at magkumpare. Alam nyo ba na inaanak ni Prosecutor Kilala ang anak ni Caramil Madriaga? Nakakalungkot naman yung ilaglag mo yung kumpare mo. Remember, Prosecutor Kilala, linapitan ka ng inaanak mo sa Ombudsman Office para humingi ng tulong kasi tinaniman ng kaso ni Harry Roque si Caramil Madriaga. Hindi mo tinulungan. Ibig sabihin, naniniwala ka na isang prosecutor, kaibigan at kumpare ni Caramil Madriaga na kidnap for ransom ang trabaho niya? Ako kasi, I always value the friendship, yung pinagsamahan. Magkakaiba man kami ng opinyon ng mga kaibigan ko pagdating sa politika, pag magkakasama na kami, di namin yan pinag-uusapan. Don't burn bridges, lalo na pag politics ang issue. Sana magaya ko si Pebbles Talakera, no? Kaso lang nawala na talaga ako ng tiwala sa mga Duterte supporter, mga tol. Kaya sa totoo lang, kahit kaibigan ko, kahit kamag-anak ko ngayon kapag ka DDS, natatakot akong bigyan yung kanilang mga imbitasyon. No? Pag ini-invite ako na pumunta sa isang occasion, kahit kaibigan ko at kamag-anak ko ngayon, tapos alam kong Duterte supporter ito, di ako pupunta. Wala na akong tiwala kasi sa mga DDS. Kasi para sa akin, yung mga politicians, may termino yan, in 3 years or 6 years, matatapos din ang kwento nila. Pero yung kwento ng friendship, habang buhay yan pag pinahalagahan mo. Blogging is like lawyering for someone. Pagalingan na lang kayo sa paglabas ng katotohanan, hindi mo kailangan magmura, manlait, makipagparamihan ng followers, ipakita kung magkano yung revenue sa social media at huwag ka maglabas ng fake news. Walang permanente sa politics. Treasure the friendship. Mahirap makahanap ng totoong kaibigan. I agree. No? I agree. Kaso lang, may exceptions ako ngayon dito. Kapag ka DDS, kahit kaibigan ko, nahirapan na akong pagkatiwalaan. Anyway, ito po, ang inilabas na ebidensya nito pong si Pebbles Talakera na kumokontra sa mga pahayag nito pong si Attorney Paulo Panelo. Kasi sinasabi niya, hindi daw po totoo, sinungaling daw po si Ramil Madriaga. Kung sinungaling si Ramil Madriaga at kung hindi totoo, bakit sila may ganito na sitwasyon? Kasi sabihin na natin na hindi magkakilala kuno si Ramil Madriaga at saka si Sara Duterte. Pero ang sabihin mong sinungaling si Ramil Madriaga dahil bahagi doon sa kanyang affidavit na nakita niya itong asawa ni Prosecutor Kilala na dinadala yung BIOS, imposible naman na sa pamamagitan ngayon ng photograph na ito, sasabihin mo pa rin na sinungaling si Ramil Madriaga at hindi niya kilala kahit sino man sa mga circles nitong si Sara Duterte. Ngayon, punta tayo doon po sa Court of Public Opinion, no? Na I believe pagkaisahan po natin, suportahan po natin dahil ako'y naniniwala, wala tayong aasahan sa Senado, no? Kahit makarating yan sa Senado ang impeachment trial ni Sara Duterte, ang mga DDS senator, yung iba diyan nakakubli lamang, pero yung siyam lantad na, pero yung iba nakakubli pa, hindi nila i-convict si Sara Duterte. Isang makabansang ekonomiya, Ginoong Jaime Regalario. Good morning, Sir Jaime. Si Peter Atrica po ito sa Balita Patan sa DCMM.
Magandang umaga po, Sir Peter, Ma'am Rica. Opo, good morning sir. Salamat po. Thank you for joining us, sir. Sir Jaime, ang tanong dito is, why the need? O bakit ba kailangan bang magkaroon ng parang parallel impeachment hearing ang inyong grupo or yung tinatawag na People's Court? At sino ang bubuo nito? Hindi pala Court of Public Opinion. Ang gusto nilang buuin ay People's Court. Una yung bubuhay, ito ay proyekto ng Kilusang Makabansang Ekonomiya. Ang aming constituency ay Church and the Academy. Meron kaming 3 obispong miyembro ng Catholic Church at isang Archbishop ng Orthodox Catholic Church. At maraming mga congregation ng simbahang. Ay, by the way, mga tol, nakalimutan ko kanina, no? Nabanggit po itong si Harry Roque. At kaugnay po ni Harry Roque ang di umano'y land grabbing, kung saan ito yung naging punot dulo ng lahat ng mga kwentong pinag-uusapan po natin kaugnay kay Ramil Madriaga. Kasi ganito ang sitwasyon dyan, mga tol. Si Ramil Madriaga, nilapitan po ito ng mga nakakakilala sa kanya sa Bataan na di umano'y inagawan ng lupa ng grupo nitong si Harry Roque. Tinulungan ni Ramil Madriaga ang mga kababayan nating magsasaka at unfortunately, dahil po sa pagtulong na yon, ginawan po siya ng kaso di umano nitong si Harry Roque at yun nga po yung kanyang kinakaharap na kidnapping case ngayon sa Manila Regional Trial Court. At sa pagkakataong iyon, lumapit siya katulad po ng nabasa natin kanina dito kay prosecutor kilala sa ombudsman at saka kay Sara Duterte. Even ang mga magsasaka, lumapit din po ito kay Senator Robin Padilla. Pero not Ramil Madriaga. Ngayon, ang pinakasuma, hindi po sila natulungan. And more so, ito pong si Ramil Madriaga, hindi tinulungan ni Sara Duterte. Ayon kay Ramil Madriaga, sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, ay mas pinili nito pong si Sara Duterte si Harry Roque. No? Kaya sumama ang loob. Ang personal motivation kasi dito ni Ramil Madriaga, actually hindi naman sa bayan. No? Ngayon na lamang yan na maaring sabihin na para sa bayan at kinabukasan ng ating bansa, pero ang kanyang unang naging personal na motivation ay maghiganti. Sumama ang loob niya, biruin mo, after all, lahat ng kanyang mga ginawa, ganito ang naisukli sa kanya. Yung paglapit niya sa isang kaibigan din ni Sara Duterte, hindi nagawa. Instead na pakiusapan si Harry Roque na iatras ang kaso, hindi niya ginawa at nadiin pa itong si Ramil Madriaga sa kasong kidnapping. At ngayon, ano na ang sistema? Dahil nga po, ang pinag-ugatan ng punot dulo niyan ay di umano'y land grabbing. Salamat at meron tayong NBI Director sa katauhan po ni Attorney Melvin Matibag na tumututok na po ngayon sa issue na ito, kaugnay po ng land grabbing activities di umano nitong si Harry Roque. At ito nga po, nagsampa na po ng kaso ang NBI kahapon for land grabbing kay Harry Roque at iba pa. Pakinggan po natin ang balita na ito. Grupo to, bahagi pa lang sila ng mga magsasaka. Napakarami nito. Over hundreds to na dapat in-award sa kanila yung PROA. Inaasahan nila kanila yung lupa. Ang nangyari dito, merong mga masamang loob na nameke at na-issuean sila ng title. Ngayon, yung lupa na yan, dapat yan tatayuan ng Pogo. Ito yung kay Harry Roque. Tatayuan nila yung first bataan na tinatawag. Chinek na namin sino yung mga owners nito. And we will go after them. Kasi CLOA to eh. In-award ng DAR yung CLOA, dapat bago mabenta yan, may permit yan. Binayagan ng DAR. At saka may period dyan kung ilang taon bago mo may dispose. Pero kawawa itong mga magsasaka, biniktima nila. Pag makita nyo yung lugar, maganda yung lugar eh. Matagal ko na namin sinusubaybayan sa NBI yan. May mga nagbablog niyan. May mga napansin namin. Hanggang sa umabot sa amin, nung inimbestigahan namin, malalim yung tinungo nito, na ito pala yung pinag-awayan ni Ramil Madriaga at ni Harry Roque. Yan! Na kasuhan, nag-away yung grupo nila. So may involvement dito pati yung mga Chinese na POG operator at identify na namin kung di ba kumpanya na ginamit nila. Malinaw to. Open shot case to. Napaka ututuusin.
madali dapat ma-resolve to. Pero maraming may pananagutan dito. Tatanungin natin ng Registry of Deeds, ang Municipal Assessor, at una-una na yung mga kumpanya na paano napatitulo sa kanila. At ang very, very glaring dito, yung titulo na issue, yung address ng kumpanya sa address ng opisina ni Atty. Okay. So, kasi nagtatago ngayon, palagay ko, hindi lang dahil dun sa mga kailangan niya sagutan, kundi baka eto, alam niya na anytime, ipuputok to. Di ba? Bukod doon sa land grabbing na ito mga tol, meron pong kasalukuyang kinakaharap na merong warrant of arrest na itong si Harry Roque for qualified human trafficking. Pero naisingit lamang natin yan kasi yan yung naging punot dulo kung bakit si Ramil Madriaga sumama ang loob kay Sara Duterte dahil humihingi siya ng tulong kay Sara Duterte para i-atras ni Harry Roque. Pakiusapan si Harry Roque na i-atras yung kasong kidnapping na isinampa po sa kanya sa Manila Regional Trial Court. Ngayon, balik na po tayo dito po sa People's Court. Ano po ba ito? Pakinggan po natin. Ang Katoliko at may mangilan-ngilan ding miyembro ng Protestant Church. Ngayon, ang pangalawang uri ng constituency ay yung Academe at may mga miyembro kaming yan sa UP, San Beda, UST. Naantok ako dun sa nagsasalita. Pero ayun na yun mga tol. Ako'y sumusuporta dito sa courts, sa People's Court na ito na sabayan yung maaaring maging pagdinig sa Senado sa impeachment case laban po kay Sara Duterte.